Isa po tayo sa part ng Youth Empowerment Program, no, para sa mga kabataan. So, syempre, I know, lahat tayo is merong sarili-sariling background, tama ba? Meron dito mga former employee, meron mga empleyado, meron mga dating OFW, di ba? Mostly ng mga nasa Zoom natin right now. So, ako naman, syempre, meron din ako sariling background, no? And ayan, para lang makilala niyo po ako, no? By the way, I'm Mentor Grace and sa aming family po, hindi naman po kami laki sa yaman, no? Pero nakakakain naman 3 beses sa isang araw, di ba? Nakapag-provide naman yung parents and sa 5 magkakapatid, ako po yung bunso. Okay? And mostly, no, pag sinasabi, tama ba yung mga mama dito or yung mga mother na pag bunso daw favorite. Yung mga naniniwala, no? Hindi naman ako favorite paghugasin ng pinggan, pabili ng magic sarap, gano'n siguro, no? Pero ayan. So, bunso po tayo sa 5 magkakapatid and simula sa panganay hanggang pang-apat, nakita ko po do'n yung buhay nila nung nag-work. So, na-mindset kasi sa atin no, na kailangan mo mag-aral ng mabuti, tapos hahanap ka ng trabaho. So, gano'n din naman yung nakita ko. And sa na-witness ko kasi sa kanila, grateful na lang din tayo na hindi tayo nakaranas mag-work. So, ang deepest why natin, mostly syempre naman, is yung family. Okay? And ako po, nag-start po ako as a student. Okay? So, nung na-meet ko po yung I Am Worldwide, grade 9 student ako that time. So, high school student, grade 9. So, 15 years old tayo. So, normally, isa sa mga hindrances na pwedeng meron ako nung nagsisimula is wala akong pera pang simula. Siyempre, walang pang kapital, walang kakilala. Ang mga kakilala ko lang is yung mga kaklase ko. Yun lang. Okay, tapos wala rin tayong connection at the same time wala tayong idea about sa business kasi ang inaatupag ko lang noon is pag-aaral at saka paggagala. Okay? And ayan po, no? And yun, parang ang life ko lang before ko mamit ang I Am Worldwide is bahay, school, gala, yun lang. Nag-church, ayan, bahay, school, gala, yun lang. 'Di ba? And never ko naisip na papasok ako sa business. Never ko pa maisip na mapupunta ako sa network marketing. Kasi may mga naririnig ako before, yung mga power. So, aware ako sa ganun. No, kaya hindi ako naniniwala. Okay? And ito po, sa mga hindi nakakaalam, ang angel mentor ko pala is si Mentor Naomi, isa sa ating mga Diamond Elite Executive. So, paano ko siya naging angel mentor? That time po kasi, ayan, dyan natin na-meet yung I Am Worldwide. Ayan, yung picture na yan yung first time ko na nakapasok ng office. Type 1 nga, mentor, sino dito familiar sa Green Hills? Type 1 or kahit nakapunta ka na. Type 1 mo nga, nakapunta ka na, nakapagpa-ship ka na, nakadaan ka, or even kahit idea, may idea ka sa Green Hills. Ayan, 1. Tama, mentors, no? Pag sinabing Green Hills, mostly tatakbo sa isip ng tao, night market. Di ba, night market, bilihan, tiyangge. Tapos, syempre, bata ako noon, tapos sabi nila, pupunta kami ng Green Hills, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, makakapagpabili ako sa mama ko. Di ba? May, kami, gagala. Pagdating ko doon, yung excitement ko, napalitan siya ng disappointment. Kasi, hindi pala gala, office pala yung pinuntahan namin, no? Office pala. Okay? And pagdating namin doon ko first time na na-meet yung mentors. Mentor Ryan, Mentor Daryl, Mentor Hannah, Mentor Roan, Mentor Jean. So, that time, yun yung time na na-meet ko si Mentor Jean. Ang car niya palang that time si Bella, yung MX-5. So, doon, amazed na amazed ako nun kasi nakita ko kung paano siya nagta-top down or naano yung sa bubong, di ba? Tapos, ang nangyari, sasama lang kami para magbitbit ng products. 'Di ba? So, sino ba dito? Yung iba dito, 'di ba, naghahanap talaga ng opportunity, yung iba may health concern, etc. Or na-invite ka. Ako naman, na pag nasama lang ako, magbitbit ng barley. Hindi rin ako in-invite personally. Kasi ang tingin sa akin is, syempre, bata ka, hindi mo kaya, at alam mo yun, wala kang idea about sa business. So, yan yung nangyari, na taga-bitbit lang tayo dapat ng barley. So, from this excitement, napalitan ng disappointment, na naging curiosity. So, curious na curious ako doon kasi may nagsabi sa akin na kahit bata ka daw, pwede mo daw makuha yung gusto mo, pwede ka daw makahelp sa parents mo, and pwede ka makapag-start ng bata ka pa at makapag-retire ng maaga. No?
And so, sobrang curious ko, nagpa-set po ako kay mentor na Naomi. Sabi ko, ate, paano yung ginagawa nyo? Paano yung sinasabi ng lalaki? Sabi ni Mentor Ryan yun. Sabi ko, paano yung ginagawa nyo? Ano yung I am? Totoo yan, legit yan. May mga ano talaga dyan. Ganon-ganon ako kay ate. Tapos sabi niya, after ng school mo, punta ka dito. Yun, so commute ako, punta ako doon sa work niya. Nag-work pa siya that time. Okay lang, mentors, makikitype. Ano ba yung deepest why nyo dito? Bakit nyo ginagawa yung I am? Or bakit mo siya sinimulan? Kahit type mo lang dyan sa ating chat box to para makita ko rin kayo. Ayan, sino mga comments. Naglo-loading ata sa akin. Wait lang. No? Ayan, sino? Ayan, family. Ayan, sige, no? Mostly naman talaga is family. Mostly talaga yung deepest why natin. Family, ba't mo ginagawa? Family. 'Di ba? So, bakit ko siya tinanong, no? Wala lang. Hindi, charot. Tinanong natin siya mga mens, no? Kasi that time, nung nag-start po ako, hindi po family ang deepest why ko. Ba't ko ginawa yung I am? 'Di ba? Sa mga nakakaalam ng story na to, that time, nung presentan po ako ni Mentor Naomi, yan yung time na first time kong makatry ng Starbucks. Ayan. So, alam na yun ng iba. So, first time. And, sabi ko noon, nasa Starbucks kami. In-explain ni Mentor Naomi sa akin yung complan, business presentation, just forgive me five. Good news mga mens no, wala akong naintindihan. Diba? Wala tayong naintindihan. Ang naintindihan ko lang doon, grabe ang sarap pala ng Starbucks, ang sarap pala ng frap. Ang sarap pala, kaya pala mahal siya kasi masarap. Ganito yung pakiramdam pag nakatry ka. Okay? So, to cut na lang story short, kaya ako na-interest sa I Am Worldwide kasi gusto kong maulit yung feeling na makatry ng Starbucks. Yun lang. Gusto kong makabili ulit ng Starbucks. Gusto ko ulit makakain sa mga ganong klase ng kainan. Gusto ko makabili ng phone. Gusto kong parang mahil yung inner child mo. Gusto kong makabili ng mga damit. Alam mo yun lang yung reason ko nung nagsistart ako. And sabi ko noon, makukuha ko lang yun kapag ginawa ko yung I am. So, ang nangyari po, nag-start tayo as benta-benta. Benta lang. Parang makabenta lang ako ng isang box, masaya na ako. Kasi ang na-realize ko noon, hindi mo kikitain sa labas yung 500 pesos sa loob kahit sa isang box lang, 'di ba? Tapos hindi ka pa graduate. Kasi 15 years old lang ako that time, 'di ba? And yun yung naging reason. So, ba't ko inas yung deepest why nyo, no? Kasi mga mens, kung yung bata na 15 years old nag-start na ang gusto lang is makabili ng Starbucks na gawang magkaroon ng achievement, nagawang makakuha ng team, nagawang kumita ng milyon, nagawang, alam mo, makapaglabas ng car, magkaroon ng rank and everything, I'm sure mas kayang-kaya nyo kasi mas malalim yung deepest why na meron tayo right now. Lagi mo lang iisipin, bakit mo siya ginagawa? Lagi mo lang babalikan, para saan mo siya ginagawa? Parang kape, no? Para kanino ka ba bumabangon? Diba? So, ganun lang yung lagi mong i-remind sa sarili mo. 'Di ba? Kasi kung yung position na nandiyan ka right now sa deepest why na yan, ilang months ko winworkout bago ko nakuha yung ganyang mindset. So ikaw, meron ka na ngayon, i-workout mo na lang at iisipin mo na lang, mas palalalimin mo pa yung deepest why mo. Okay? And isa sa pinakamahalaga no, nung nagse-start ako na pwede kong makwento sa inyo, is naalala ko, familiar kila Mentor Roan, Mentor Hana, 'di ba? Yung mga top mentors, ang pang-asar nila po sa akin is selling pusa. Selling pusa, no? Kasi uma-attend ako nun ng may mga offline mentoring sila, may mga meeting, uma-attend ako kahit di ako member. 'Di ba? Na-attend ako nun kahit di ako member. So, yun yung kaya inaasar ako na selling pusa, 'di ba? Kasi parang nakikisali ka kahit di ka pa member. Pero lagi kong iniisip nun, that time, nagte-training ako, naalala ko sabi ni VP, lagi mo daw iisipin na lahat ng ginagawa mo is para yan sa bahay na binibuild mo. So, halimbawa, umattend ka ngayon ng mentoring natin, ibig sabihin, ito, para to sa pako ng bahay na binibuild mo. So, yung bahay, in short, yun yung pangarap mo. Yun yung ibig sabihin nun. Okay? And, okay lang, mentors, makikitype, vision. Ayan, vision. Mabilis lang to mga 3 hours. Charot. Okay? Vision. Sige, okay lang makikitype no? Vision. Sige. Vision. Bakit kailangan mo ng vision? Alam mo ba na mas
daig ka pa ng bulag na taong may vision kaysa sa malinaw yung mata mo pero hindi mo nakikita kung saan ka papunta. Ganun pala siya kalala. Kasi kahit may mata ka, malinaw mata mo, pero kung hindi mo nakikita kung ano yung future mo, wala ka na-visualize sa life mo, mas malala ka pa sa taong bulag. Pero may vision. May vision, may nai-imagine sa mind niya. And napakahalaga ng vision kapag ikaw nagsisimula ka at talagang seseryosohin mo yung business. Kasi yan yung isa sa magpapatibay sa'yo. Naalala ko one time, ito may mentoring kami si mentor, ayan, yung nasa front si mentor Hana, yung second picture. That time, even pambili ng Coke float, wala ako. Kasi ang dala ko lang yan, pamasahe. Kasi galing ako ng school. So, may dala lang tayong damit. 'Di ba? Tapos, ang lagi kong iniisip nun, tatandaan ko nun, kwento ang mga usapan, yung parang parang ano ba tawag, out of place, na-OP ka. Kasi ang usapan ng mga mentors, ito yung nabenta nila, ito yung pay-in nila, ito yung direct nila, ito yung production nila. Tapos ako ako na, sabi ko, vision. Kailangan may vision ka. So, ang iniisip ko that time, darating yung time, lalakas din ako magbenta. Darating yung time, magkakadirect din ako. Darating yung time, ganito din ako. Darating yung time, magkakaresulta din ako. Darating yung time, magiging ganito din ako. Alam mo yun, may vision ka, pero kung titignan mo yung in reality ko that time, hindi ako member. 'Di ba? So, hindi siya mag-start lahat kasi hindi ako member. Pero may vision kasi tayo. Yun kasi yun eh. Ang ibig sabihin kasi noon, hindi yung present situation mo yung magdidikta ng future destination mo. Lagi mo itatak yun sa mind mo. Kahit ang pangit ng nangyayari sa'yo right now, panghawakan mo lang yung vision na meron ka. Panghawakan mo lang. 'Di ba? Panghawakan mo lang. Imaginein mo lang palagi. Kasi yun yung magpapakapit sa'yo sa business na lagi mong tandaan, okay, okay lang mahirapan ako, okay lang na nagigipit ako right now, basta ginagawa mo yung part mo kasi alam mo saan ka papunta. Alam mo yung destination mo. 'Di ba? Lagi mo i-visualize lang yan and dire-remind mo siya sa sarili mo, no? And yan, mga humble beginnings and vision. Every time na may iisipin ka, kahit kasi maliit na bagay lang yan, pag inisip mo siya, pwedeng-pwede siyang mangyari kahit small things lang. Gaya na ito, minor lang. Kagaya na sabi ko, binivision ko lang before, lalakas ako magbenta. Dumating yung time na lumakas yung market natin sa pagbebenta. 'Di ba, maliit lang eh. Pero kasi, ang iisipin mo, kung yung maliit na mga bagay nangyayari, what more din yung malaki? 'Di ba? Ibig sabihin, hindi siya imposible. Okay? And dito natin na-experience, meron ba mga OFW dito? Type ay, mga mentors, kung meron po ba dito yung meron nasa ibang bansa, US, Canada, Taiwan, saan ba kayo? 'Di ba? Or kahit ibang lugar ka, let's say mga provinces, 'di ba meron ba dito? Kasi alam nyo, every time na may nagpapa-ship na mentor ng mga products nyo, lagi kayo mentors mag-thank you, ha? Lagi kayo mag-thank you po, no? Kasi sobrang laking part nun. Ayan, Nueva Vizcaya, parang lagi mo i-appreciate, even small padala lang. Kasi hindi yan kasali sa 13 ways to earn ni I Am Worldwide, tama. So, ibig sabihin, walang yung mentor mo doon. Pero ginagawa niya yun, extra na lang yun, extra mile. Para extra love niya para sa'yo, na-extend na lang. 'Di ba? Yung pag-unbox, hindi yun madali mentor sa yung pagpila sa mga JNT, pagpila sa mga DHL, 'di ba? Hindi siya madali. 'Di ba? Yung mga pag-aasikaso, pagpa-process, hindi siya madali. Kaya small thing you will do, no? Lagi niyo i-mindset 'yun, no? And eto, lagi mo ding isipin na lahat talaga nag-start sa maliit. Vision na maliit, lalaki din 'yan. Income na maliit, lalaki rin 'yan. Lahat nag-start sa maliit. Pwede kasi yung isipin ng mga mentors natin ngayon, 'di ba? Ayan, may mga nagta-type pa din, 'no? Nueva Vizcaya. 'Di ba, puwede mo kasing isipin, kaya yan nasasabi ni mentor ganito kasi malaki na income niya, kasi kumita na yan ng ganito, pero hindi mo nakita yung cheque niya 2 years ago, 3 years ago, wala ka nung mga time na maliit lang yung cheque niya. So, ang first check ko is 2,500. So, ilang months yan? Parang 6, 5. 5 months po yan, 'di ba? Lahat ng first 10,000 ko sobrang hirap. Kasi sa YEP may 10,000 circle na tinatawag. 'Di ba, 'pag hindi na YEP, ano na, young at heart. 'Di ba, 'pag young at heart na 100,000 circle na agad, no? So, yan lahat. First Give Me 5 ko mahirap. First Top YEP, first Just For You ko mahirap.
So, ba't ko siya pinakita, no? Lagi mo lang iisipin na lahat talaga ng simula mahirap. Nahirapan ka mag-invite kasi nagsisimula ka eh, mahirap talaga. Nahirapan ka mag-build kasi nagsisimula ka palang mag-build eh, mahirap talaga. Nahirapan ka i-hit yung first million mo, mahirap talaga yan kasi yan yung unang level eh. Pero kasi parang ganito, nagluluto ka ng pagkain. Tama? Sa unang luto mo, hindi naman agad perfect eh. Pwedeng mapasok ka, pwedeng masunog, pwedeng hilaw, depende. Kasi first time mo pa lang siyang ginawa. So the second time, alam mo na. Hanggang sa paulit-ulit na unti-unti, dumadali yung proseso. Ganon din dito. Lahat ng una mo mahirap. Pero kasi kung hindi mo siya sisimulan, kung hindi mo umpisahan, talagang magiging mahirap siya ng matagal. 'Di ba? Kaya kailangan mong i-level up din at kailangan mong i-ano yung sarili mo, iangat. 'Di ba? Kailangan mong mag-excel. 'Di ba? So, ayan, nag-start ako noon na sobrang hirap. Then, nagtuloy-tuloy, nagsunod-sunod, na dumali na lang siya. So, right now, 'di ba, ang income na natin is nasa 1.5 na. 'Di ba? So, at the age of 19, kumita tayo 1.5. Na dati, alam mo yung sobrang hirap, sobrang tagal, 10,000. Na ngayon, dumadali, unti-unti. Kasi, natutunan mo na yung proseso. Okay? And dito, diyan, nagkaroon tayo ng TeamSys, hindi na to updated, meron na tayong Ruby, meron tayong 5 Sapphires under our organization, at meron tayong 2 millionaire. Okay? Hindi na siya nasali sa slide, no? Pero nagsimula lang yun sa isang tao. Kaya sipagan mo lang humanap ng direct mo, kasi yun nga, yun yung sinasabi na parang ang pag-i-invite ng tao para kasi yung deck of cards. 'Di ba? Hindi naman pagbunot mo laging alas. Lagi mo tandaan yun, hindi lahat alas. Minsan may joker, akala mo core mo na, akala mo yun na, hindi pa pala. May mga ganon. Basta, ang mahalaga doon, bunot ka ng bunot hanggang makuha mo yung alas mo. So, ganon din dito. Direct ka lang ng direct hanggang makuha mo yung mga tao na magpapasabog ng grupo. 'Di ba? Yung mga kagaya mo din. Okay? So, meron po ba dito mga nag-hit ng rank? Ito actually, isa to sa kailangan nating i-focus, no? Yung mga nag-hit po ba dito ng rank like Sapphire or kahit any rank? Meron. Type 1 nga mentors kung ikaw nag-hit ka ng rank. Kasi ito, no, ang sinasabi sa atin, no, rank up base ang ating company, no? So, napakahalaga ng may rank ka. Kasi yun yung magse-separate sa'yo sa other distributors. Kasi isa kang elite executive. Okay? So, ayan, no? Anuin natin, para may idea kayo. So, eto, nag-start akong mag-hit May. Ayan, so May, nag-start tayong mag-hit. And kung makikita nyo, yung RQV ko that time is sa right, 9.2. Ayan, 9.2. Tapos, sa kabila, 0. So sabi ko, hindi pa din kulang. Ay, hindi pa din kulang, sorry. Hindi pa din sakto. Hindi pa din pumasok. So, try ulit. Try ulit tayo. June. Sabi ko, sige, June, laban. Focus ako sa left. Ang nangyari, ang RQB ko sa left, 3.1. Ang RQB ko sa right, boom, bagsak 500. Diba? Diba? Tapos, para magkaroon kayo ng idea, ang goal ko that time, kailangan, bago ako mag-17, nag-suffer na ako. So, ang huling bala ko nun is August. Kasi ang birthday ko, August 31. So, yun yung huling pang ano ko. Okay? Then, July, ay, hindi siya wala yung screenshot. Pero July, mga mens, may paniwalaan nyo na lang sasabihin ko. Yun nung July, biglang ang naging RQV ko po nun, 500, 500. 500, 500. Tapos, ikaw, ask mo yung sarili mo, dumating ka na ba sa point na nag-hit ka, nagta-target ka, tapos parang ang hirap. Parang ayaw ibigay sa'yo. Ayan, agree yung iba, nakita ko, natango sila. 'Di ba? Parang mapapaisip ka na, Lord, bakit kung kailan malapit na yung siniset kong deadline, bakit parang ayaw mong ibigay? Parang hindi ko pa ba time? Hindi pa ba ako ready? Minsan mapapa-question ka ng ganun eh. Pero lagi nga sinasabi, life is full of choices and every choices you make, makes you. So, pwede kasing isipin mo yon or pwede namang baguhin mo yung perspective mo, no? And naalala ko that time, sumuko na ako noon. Sabi ko noon sa isip ko, sige Lord, bahala na kung baka hindi pa talaga time. Sige Lord, kung kailan na lang ibigay. Aminin nyo, minsan ganun din tayo. Kasi napapagod ka na, tinatry mo naman yung best mo, pero parang ayaw ibigay sa'yo, di ba?
So, andun na yung part na susuko ka. Sabi ko, Lord, sige, bahala na lang kung kailan mo na lang siya ibigay. Pero, naalala ko si Mentor Hannah, nag-chat that time. Tapos, may pa-incentive kasi siya noon. Hindi ko naman sinasabing kailangan ng incentive para mag-hit ha. Pero may pa-incentive siya that time. Tapos, ang sabi niya sa akin, be, orderin ko na ha. Tapos, ang naging take ko noon, ang naging dating sa akin, sabi ko, shucks, ibig sabihin, may itong tao na to, nag-e-expect na mahihit ko. Ganun siya kakumpiyansa sa akin na kahit simula pa lang ng month, confident siya na mahihit ko, matatapos ko yung Sapphire. So, ginanahan ako. Na-motivate ako. Sabi ko, okay, kailangan ko gawin, kailangan ko whatever it takes. Number one na kailangan na merong mindset ka. Pwede nyo ito list ang mga mens, no? Every time na mag-hit ka, kailangan wita. When you say wita, whatever it takes attitude. Kulang ka RQV, wita. Sagad ka sa time, wita. Ang focus mo kapag nag-hit ka, hindi ka na, ako, mentors personally po, no, pag nag-hit, hindi talaga ako namimiso. Halimbawa, nag-hit ka ng August, dapat hindi ka na namimiso ng August. Kasi nung July, meron kang time para makapag-prepare. Para kasing laban yan parang war. Hindi pwede na pag nasa war ka na, tsaka mo palang ititrain yung sarili mo. Hindi pwede pag nandun ka na, tsaka mo palang aaralin paano kailangan mong gawin. Kasi mamamatay ka. Ikaw unang mamamatay, tama? Ganon din dito. Hindi pwede na kung kailan time na nag-hit ka, tsaka ka nagtatanong, tsaka ka namimiso. Ibig sabihin, hindi ka handa. Kailangan nung month na sumabak ka na mag-hit, yun na yung month na prepared ka na at ready ka nang i-apply lahat ng natutunan mo. Kasi ang focus mo na nun, ang tanging nasa isip mo lang, paano ka ngayon makakapuno ng RQV? RQV producing activities lang lagi. Paano ko hanap ng direct? Saan ako kukuha ng RQV? Sino mga kakausapin ko? Saan ako kukuha ng pay-in? Sino mga i-follow up ko? Sino mga leaders na may mga talks? Ganun lagi. Ganun lagi kailangan mong i-mindset sa sarili mo. And dito, dahil nilaban natin siya, na-hit natin siya by August. So, 8,000, tapos 7,200. Ayan, kita naman yan, no? Then, sabi dito, no, when the time is right, the Lord will make it happen. Isaiah 60:22. Diba? Lagi ko tinatatak sa mind ko yan. Pero, hindi ibig sabihin na, men, sabi kasi ng Mentor Grace, when the time is right daw, sabi sa Isaiah. So, baka hindi pa tamang timing. Hindi siya ganon. Hindi kasi magiging tamang timing kung hindi mo ginagawa yung best mo para maging tamang tao ka din. Hindi ka nagpapamold. So, hindi talaga darating yung tamang time. Hindi kasi pwede sabihin mo na, Lord, gusto ko mag-sapphire. Thank you, Lord, for my sapphire. Piriname mo lang. Pero hindi ka nag-take ng action. Hindi siya, so contrast. Napaka-contrast niya. Hindi pwedeng mangyari na pag-pray mo, kinabukasan, sapphire ka na, nandiyan lahat ng RQB, boom, biglang bagsak. Walang ganon. Diba? Lahat yan, pinaghihirapan, lahat yan, ine-effortan talaga. Wino-workout siya. Diba? Ang swerte, napaka isang parang suntok sa buwan lang yun. Pero kasi hard work yung magiging kulay para makuha mo yung ginugol mo. And ano pa mga naging mindset natin nung time na nag-hit tayo? Kailangan pag nag-hit ka, lalo na kung sapphire yung hinihit mo, ang mindset mo, wala kang ibang katulong na grupo, sarili mo lang. Let's say may team ka right now, hindi ka pwede mag-depend sa team mo na, okay, may ipapasok naman si ganito. Mens, ilan ipapasok mo na ganito? Hindi siya pwede gano'n. Kasi ang mangyari, kaninong rank yan? Bakit nakadepende ka sa leaders mo, sa team mo? Kaninong rank yan? Kung Ruby, pwede mo pa maintindihan yun kasi kailangan mo talaga ng candidate for Sapphire, ng Sapphire doon, Ruby pataas. Pero ang Sapphire, kaya siyang i-workout on your own. That time, nung August, ilan ang pain ko niyan? Mga 3 gold, tapos may platinum, may jade ako. So, panay executive yung inano ko nun para mapunuan yung RQV ko. So, konti lang yung pumasok sa team that time. Pero, hindi mo kailangan asahan yun na, mens, baka may ganito ako. Tapos ngayon, ililista mo siya as your RQV. Hindi pwede ganon. Kailangan, mindset mo, rank ko, workout ko. So, kung may ipapasok yung team mo, bonus na lang yun. Count mo kapag encoded na. Thank you. Kasi dagdag help sa'yo. Pero, yung magiging required sila para magpasok, hindi siya maganda. Okay po, no? And ano pa? Ano pang maging magandang mindset natin yun? Kailangan yun, bukod sa wita, kang nakikita nyo na lang kasi mga mens dyan is yung resulta ng sapphire, tama? Pero kasi, may mga tao tayo na nami-meet na, alam mo yon when you say wita, means nagwita naman ako eh. Ask mo sarili mo, gaano ka wita?
May mga tao kasi na alam mo yun na, "Mens, 1 week na lang alanganin na 'to 7,000 pa kulang ko. Mens, 2 weeks na lang kulang pa yung kabila ko, tagilid pa talaga." Alam niyo kasi 'pag sinabi mo kaya mo, kaya mo. 'Pag sinabi mong hindi, tama ka. Gano'n siya. Sinabi mo na, dineclare mo na, Sabi mo hindi na, 'di hindi mo na talaga kaya. Susunod na ngayon yung action mo. Tatamarin ka na, made-demotivate ka na, wala na, mawawalan ka na ng gana. Kahit kaya mo naman siyang ilaban. Ang mindset mo ba dapat 'pag nag-hit ka ng rank, hangga't may oras ilalaban mo talaga. Kasi eto, para makuwento ko sa inyo 'no, nung time na nag-hit po ako ng rank mga mens, puwede kasi kita mo sapphire, o tapos yung sapphire ng August, 'di ba? Pero paano ko siya na-hit? Alam niyo ba 1 week na lang ang kulang ko pa 7,000. 7,000 RQV. Kabilaan yun mga mens, kabilaan. 1 week na lang yun, imaginin mo yung ngarag na nararamdaman ko that time, 'di ba? Tapos 3 days na lang, ang kulang ko pa 4,000. Gano'n kalala. Ito malupit mga mens, 1 day na lang, as in isang araw, last day na. 'Pag 'di mo natapos ngayong araw, kinabukasan back to zero. Ang kulang ko nung 31, mismong 31, 2,600. So gaano kalaki yun, 3 gold yun, isang plat o kaya isang jade, 'di ba? Kasi 2,600, parang ilang package yun at kailangan mo mapunuan sa loob lang ng isang araw. Eh, saan ko kukunin yun, said na said talaga yung follow-up ko nun. Pero kasi ang naka-mindset sa akin, basta gagawin ko yung part ko, ibibigay ko yung best ko, Lord, ikaw na bahala. Natatandaan ko si Mentor Laan, nandito siya 'no, nung that time umiiyak talaga ako sa kanya. Sabi ko, "Bakit sa iba ang dali, bakit sa akin parang napakahirap ibigay, bakit gano'n, parang pinagkakait." Umiiyak na talaga ako nun. Kasi ramdam ko na yung pagod nun, yung ano, tapos dahil sa isang araw na may kulang kang 2,600 puwedeng mawala. So nilabang ko, alam niyo mga mens, birthday ko na, bati na ng bati, wala na akong pakialam nun. Madaling araw nakapagpa-pay-in ako isang gold. Tanghali nakapagpa-pay-in ako ng isang gold. Isang oras bago mag-cut off ang ano sa office, nakapagpa-pay-in ako ng isang gold. So dun siya natapos. 'Di ba? So gano'n, parang kahit pakiramdam mo imposible, 'pag ginawa mo yung best mo, in just a snap kayang-kayang ibigay ni Lord sa'yo lahat. Lagi mo lang tatandaan yun, basta give mo yung best mo. Kahit isang araw na lang yan. Huwag mong susukuan. Kahit 2 araw, isang linggo, lalo na kung may 2 weeks ka pa. Kasi ang daming puwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Eh, give up mo, wala na. Tinetest ka kasi ni Lord, hanggang saan mo gusto, gaano mo kagusto 'to, hanggang saan mo kakayanin. 'Di ba, laging gano'n. And siyempre, ayan, una, kailangan din maniwala ka sa sarili mo. Kasi balewala ang paniniwala ng ibang tao kung ikaw mismo 'di ka naniniwala sa sarili mo. Lagi mong isipin ang tanging magiging kakampi mo lang sarili mo. Tanging magpu-push sa'yo, sarili mo. Kasi 'pag tinignan mo dashboard mo, pangalan mo nakalagay, tama. Tapos attract ako niyan, sabi ko, "Thank you Lord for my sapphire, thank you Lord, sapphire nga ako." Kailangan kasi clear sa'yo ano gusto mong mangyari, kailangan kasi clear sa'yo ano gusto mong makuha, kailangan clear sa'yo anong gusto mong mangyari sa buhay mo, anong gusto mong ma-achieve, kailangan clear siya sa'yo. Then sabi dito, "Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve." 'Di ba? So, nag-declare ako January 9, gumawa pa ako ng poster, bawal na kasi ata 'yan ngayon, 'di ba? Tapos na-hit natin siya August, 'di ba? So, ganito siya, kapag sinabi mo na magfe-fail ka, magfe-fail ako, hindi ko kakayanin na, ganito, ganyan, magfe-fail ka talaga. Pero kung sinabi mo na magiging successful ako, kakayanin ko, magsa-suffer ako, magmi-million ako, makaka-achieve ako ng ganito, magugulat ka na lang, nandun ka na. Kasi pinaniniwalaan mo, kung saan kasi pinaniniwalaan mo yung nangyayari. Alam niyo ba na yung yung mind natin or yung utak natin para yang factory. Halimbawa ganito, paggawaan ng damit. Hindi puwedeng paggawaan ng damit paglabas ng factory, sapatos na, tama? 'Pag paggawaan ng damit, ano lalabas? Damit din. 'Pag paggawaan ng sapatos, ano lalabas? Sapatos din. Kasi yun yung ginagawa dun sa loob, kaya yun yung kinakalabasan. Gano'n din sa mind mo. Kung anong pina-process mo sa mind mo, nangyayari yan.
nangyayari in reality. So, logic lang mga mens, no? Kung nangyayari na lang din yung mga bagay na iniisip natin, bakit hindi na lang maganda yung isipin mo? Bakit hindi na lang positive yung isipin mo? Bakit hindi mo na lang isipin na magiging successful ka, mangyayari na lang din naman. 'Di ba? So, isipin mo magkakasasakyan ako, magmi-million ako, magra-rank up ako, magke-create ako malaking grupo, magta-top earner din ako, gano'n lagi. Kahit di mo makita pa ngayon, kailangan clear sa'yo ano gusto mong makuha. Okay? And eto, hindi 'to alam ng ibang mentors, pero mostly kasi ng mga nandito mothers na 'no, and eto she-share ko siya sa inyo. Bukod sa pressure natin sa RQV nung naghi-hit tayo ng rank up, bukod sa pressure natin sa shipments, tanda ko nun mga men, sabi ko sa inyo, focus on your RQV producing activities. So yung shipments ko nun, pinapasuyo ko. Nagbabayad na lang tayo ng extra. Kasi yung pera, mababalik mo yun pero yung RQV, yung oras dumaan, hindi na. Okay? Tapos, that time, COVID po nun, tama? 2021 COVID. Yun yung may mga kailangan mo ng gate pass, basta mga pass, quarantine pass pala. Tapos, isipin mo 'to, anong mafi-feel mo kapag dumating ka sa point na habang naghi-hit ka, pressure ka and everything, nararanasan mo, dumating ka sa point na yung deepest why mo, hindi mo alam kung mawi-witness niya pa yung success na gusto mong mangyari. Oo, 'di ba? 'Di ba? So, yun yung naranasan ko that time. As a bunso, napakasakit. Kasi nung time po na naghi-hit ako, na sinasabi ko sa inyo, 1 week po before mag-end ang August 2021 that time, yung mama ko po, lahat kami may COVID. Lahat kami na COVID nun. 'Di ba? So, naka-isolate kami, sa bahay lang ako. Then, yung mama ko, na-ICU po siya. Ayan. So, nadala siya sa ICU. Actually, yung first picture, ayan, basta yung second picture, focus on the second picture. Yan yung time na pinasok siya na sa ICU, sa ospital na. Tapos, ano mafe-feel mo? Pag tinanong mo, kamusta po lagay ng mami ko? Anong lagay niya? Ang sagot sa'yo, 50-50, hindi alam kung magigising. Pag hindi nagising within ganitong oras, alam mo na pwede mangyari. 'Di ba? So, ganun yung nangyari that time. So, ako, as bata, 16 lang ako that time eh. So, ang dami kong pwedeng maranasan. And sa part ko, napakahirap pumataw nun. Kasi nga, nandun yung deepest why mo nag-aagaw buhay. Di mo alam kung magigising pa or what. 'Di ba? So, sabi ko nga kanina, life is full of choices. Every choices you make makes you. Pwedeng number one, mag-i-emo ako, magpapadala ako sa nararamdaman ko, hindi ko, ihihinto ko yung pag-hit ng rank. Tama? Or pwedeng pangalawa, titibayan mo talaga yung loob mo, lalabanan mo talaga. 'Di ba? Kasi minsan may mga naririnig tayo kaya hindi makapush kasi may anak, may walang magbabantay sa ganito, 'di ba? Yun yung mga minor problems na kayang masolusyonan. 'Di ba? And alam nyo, ang ginawa ko nun, kahit may nararamdaman akong emotional pain nun, tinuloy ko yung Sapphire. Tinuloy ko pag-hit. Umiiyak ako nun. Umiiyak ako habang nagpo-follow up. Tapos pag sinabi, hello, pwede ko po ba kayo makausap? Alam mo, ang gagawin ko lang, magpupunas ako ng luha, magsusuot ako ng blazer, magpupulbo ako, magtutok ako na parang walang nangyayari sa buhay ko nun. Ganon. And ask mo yung sarili mo, kapag dumating ka ba sa ganong situation, kaya mo? Kapag dumating ka ba sa ganong situation, ready ka? Kapag dumating ka ba sa ganong situation, ipupush mo yung goal mo? 'Di ba? Ask yourself. Kasi minsan tinetest lang tayo. And alam niyo paano ko nalaman? Kasi right after po, nung birthday ko na, nung nagse-celebrate na hit na yung Sapphire, tumawag yung doktor, yun yung first week, pwede na daw mailabas yung mama ko ng after 2 days. 'Di ba? So imaginein mo yun. Pwede na. After mo ma-hit yung Sapphire, biglang pwede na. So, ang ibig sabihin, tinetest ka lang. Tinetest ka lang. Kaya huwag ka kabahan, huwag ka matakot. Faith, kailangan mo ng faith. No? Kailangan mo lang tatagan talaga yung faith mo. Kasi, bibigay naman sa'yo tinetest ka lang. As in, mental healers, gustong mag-hit ng ganito. Bigyan ko nga ng problem sa team niya. Pag-away-awayin ko nga yung mga leaders niya. Ay, ginagawa ng paraan, sinasolusyonan. What if gawin kong alanganin yung RQV niya? Ilalaban niya pa kaya?
O ngayon, gagawin mo yung best mo. Ang kailangan mo lang, kailangan, pag minsan napapatanong si Lord, deserve mo ba? Anak, deserve mo ba? Kailangan ng sagot mo, confident ka, yes Lord, deserve ko. Deserve ko na. Kasi, pag alam niyang deserve mo na, kayang-kaya niyang ibigay sa'yo. Minsan nga kahit hindi pa natin deserve, alam mo yun, minsan feeling mo hindi ko deserve eh, pero bibigay niya sa'yo. Kasi alam niyang ready ka na. Kasi alam niyang kaya mo na. So, yun lang yung kailangan mong ipaano sa kanya na, Lord, kaya ko, ready ako, gagawin ko whatever it takes. Kasi kapag malaki yung blessing, kapag malaki yung testing, asahan mo malaki rin yung blessing na kapalit. So sabi dito, if you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Sakripisyo ka, di pesway mo, di ba, anak mo. So sacrifice ka para sa anak mo. Kasi pag hindi, pwedeng yung anak mo yung mag-suffer kapag hindi mo pinush. 'Di ba? Sacrifice ka para sa kanila. So, isa sa mga naging sakripisyo natin nung nagsisimula ako is yung bumukod tayo nun sa GGS para makasama yung mga mentors to think na, alam mo yun, diyan namin naranasan, 20 na lang yung pera mo. 'Di ba? Wala ka nang makain, itlog na lang, minsan tubig na lang, and mahirap. Pero kasi, ang mindset ko nun, kung isipin mo kung nasa pudar ako ng magulang ko, hindi ko naman yun mararanasan eh. Pero kasi, kailangan mo mag-grow personally. Ako personally, kailangan ko mag-grow. So, nagkaroon tayo ng responsibilities. 'Di ba? Na kailangan mo matuto talaga on your own na maging independent. Then eto, ayan, mabilis na picture lang. Yan na yung time na na-release natin yung ating first car. So nandiyan yung ating top mentor, Mentor Jean, Mentor Naomi, Mentor Ron, Mentor Hannah, si Mentor Leanne. Nandiyan yung mga top mentors natin. So kinuha yan from Batangas. 'Di ba? And ayan, nilabas natin siya sa fire up. So, darating din talaga yung time. Darating din pala talaga yung time mo. Huwag ka lang mainip. Bigay mo lang yung best mo. And dito na natin naranasan, ayan, kumita tayo 6 digits per month. 'Di ba? Alam mo yun, yung mga bagay na yung kinikita mo ngayon for 3 years, darating yung time, 2 years na lang yan. Magiging 1 year yan. Magiging 6 months yan. Magiging 1 month hanggang maging 1 week mo na lang. Doon tayo papunta lahat. Pero hindi ka mapupunta doon kapag yung 4 digits, 5 digits, hindi mo ngayon dinadaanan. Lagi mong tandaan, lahat ng mentors dumaan yan sa maliit talaga nagsimula. So, kung dumaan sila sa pinagdaanan mo, ibig sabihin, yung present situation nila right now, doon ka lagi papunta. Ibig sabihin, sila yung doon ka nakasunod sa kanila. Kasi same kayo ng daan. Okay? Then, diyan natin naranasan kumita 6 digits. Then, meron din tayong meron tayong millionaires under our organization. Wala na yung ibang monthly check-in natin. Pero yun, ilang beses na tayo kumita 6 digits. 'Di ba? Which is hindi mo makukuha sa labas. Hindi mo makukuha sa labas, sa I am lang. 'Di ba? Lalo na kung nandito ka na right now, you have to push na lang talaga and work hard for it para makuha mo. And eto, ayan, isa to sa sa goal na na-check sa bucket list. Never pa po kasi ako nakasakay ng eroplano. So, sa aming pamilya, ako lang yung hindi. 'Di ba? So, sabi ko, since nasa IM ako, ipupush ko yung sarili ko. So, yan yung first time ko sumakay ng airplane. So, nag-Boracay kami. No, Boracay. And alam niyo ang maganda doon, after ko mag-Bora, nung pauwi kami flight na, nag-message, may free Gucci belt daw from Mentor Me kasi na-hit natin yung incentive. 'Di ba? Imaginein mo 'yon, sahod ng iba sa labas, nasa bewang mo lang nakakabit. 'Di ba? So, hindi mo 'yun ma-experience kapag kapag nasa labas ka or ibang path yung kinuha mo or puwede mong ma-experience pero iba 'pag libre. Nung bata nga ako malibre lang ako ng kwek-kwek tuwang-tuwa na ako, eh, ano pa kaya yung worth 40,000 na belt, 'di ba? Alam mo 'yun? So, 'yun yung isa sa mga natin, kung titignan mo, dati ko lang din sinasabi yung darating yung time kagaya din nila may H din yung bewang ko, may G din yung bewang ko, 'di ba? Alam mo 'yun, may mga bagay din ako na ganito. So, unti-unti siya nangyayari kasi tinutuloy mo yung progress mo sa life. Tinutuloy mo yung progress mo, yung growth ba, okay? And one thing na hindi mababayaran ng pera is yung time na makakapag-enjoy yung parents natin. Ayan, napakita natin, is yung time na makapag-enjoy yung parents natin. So,
sabi kasi since nasa IAM ka, kailangan mo gumawa ng difference. So, ang ginawa kong difference, ano yung mga bagay na hindi yun naparanas ng mga kapatid ko sa parents ko, which is yung mai-travel sila. So, ako as bunso, yun yung ginawa ko. Parang may pa-incentive doon kasi 5 days and 4 nights kami, 5-star hotel dun sa may Boracay. Wala na sinagot yung magulang ko. Airfare nila, hotel nila, food nila, and everything, sinagot na natin. 'Di ba? So, makikita mo parang lagi mo lang iisipin. Sa akin, parents, sa'yo, anak. Isipin mo lang palagi, para kanino mo siya ginagawa. Lahat na lahat ng sakripisyo mo, pag nakita mo yung ngiti ng deepest why mo, lahat yan worth it. Then nung kumita tayo, ayan, nagbigay tayo ng tig 15,000 sa parents natin, 'di ba? And yun naman yung isa sa goal, 'di ba? Is yung to make your parents proud. 'Di ba? Lagi ko naiisip yung make your parents proud, make your parents proud. Kasi di mo alam hanggang kailan sila mabubuhay. So kung ikaw, kung may anak ka, kailangan mo rin siyempre i-push kasi always mo iisipin, di mo alam hanggang kailan ka. So, ayaw nating maiwanan yung mga anak natin na alam mo yun, na may utang ka, na may ganito kang problema. Ang maganda, maiwan natin is yung time na nakasama mo sila at the same time, yung maayos na life. 'Di ba? So, dun tayo lahat papunta. And one thing I realized nung nagsa-start ako, lagi sinasabi ng mentor sa akin, kapag magsisimula ka, kailangan maximize mo yung edad mo, huwag ka papayag na walang nangyayari sa'yo. So, at the age of 60, 15 tayo nag-start, 16 yung Sapphire, 17 yung first car, and at the age of 19, na-hit natin yung ating first million, na siguro ano na lang, 5 piso, 2M na, di ba? Tapos, at the age of 19, na-hit din natin yung youngest millionaire maker. So, kahit maliit lang na progress, lagi mo lang isipin, kahit maliit na progress, ang mahalaga may progress ka sa life mo, okay na yun. Ang mahalaga umuusad ka. Lalaki din yan. 'Di ba? Pero syempre, bilisan mo din, no? Kasi yun nga, tumataas ang standard ng company, so kailangan natin makasabay. And last, I think dito ako mag-end, being average is a choice. Uulitin ko, being average is a choice, and I decide to become the best version of myself. This is Unstoppable 3.0, tama mga mens? 'Di ba? Ito yung mga leaders na binibuild under den mentor gene. Lagi mong iisipin, kapag walang mag-step up dito sa circle nyo, sino? 'Di ba? Kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ka mag-rank up, sino? Kung hindi ka maglabas ng car, sino? Kung hindi ka mag-hit ng million, sino? Kailangan mo maging standard. Kailangan isa ka din sa sinusundan. Kasi ang tanging magkakapag-set lang ng standard sa sarili mo is ikaw. 'Di ba? Anong difference mo sa ibang tao? Halimbawa, ganito. Lahat naman mga mens naka-follow sa page ng IAM, 'di ba? Ilan ang top natin? 40? 40, tama? Top 40 movers. Pero, ilang daang libo ang member ng IAM? 100,000. 200,000, I don't know, hindi ko alam kung ilan. Pero 100,000. Out of 100,000, bakit 40 lang? Bakit 40 lang? 'Di ba? Hindi mo kayo napaisip, bakit 40 lang? Daang libo, tas 40 lang. 'Di ba? Tapos, sa mga libo-libo din, pero bakit 10 lang? Kasi merong 10 kabataan, merong 40 na mover na pinili nilang mag-step up, na pinili nilang mag-level up, na pinili nilang humiwalay sa mga tao na normal distributor or regular lang na members. Pinili nilang kumreate ng ingay, pinili nilang magkaroon ng resulta. So ask mo yung sarili mo. Ask mo yung sarili mo, okay ka na ba dyan? Yan ba talaga yung gusto mo? Or gusto mong i-level up din yung life mo? Gusto mong i-level up yung buhay mo, yung resulta mo, at sumabay din sa maraming mga members na nagta-top earner? Kasi ang tanging makakasagot lang nun is ikaw. And lagi nga sinasabi, no, maging para kang lapis. 'Di ba? Anong lapis? Hindi dahil lapis na madali kang mabubura, pero dahil pwede kang maging lapis na kada dadaanan mong pahina, makakapag-iwan ka ng marka kasi marami kang taong mai-inspire kung paano nabago yung buhay mo. Okay? So, yun lang mga mentors, and I hope, no, meron po ako na-share, medyo tumagalan tayo, isang oras din.